Hello po sa inyong lahat. This is Arena Grandmaster Nezil Mirilles. At ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano magmata ng 2 bishops. Pero bago po yan, suriin muna natin itong posisyon, no? So, as you can see, yung king po is wala nang mapupuntahan. Hindi na siya makakalabas, no? Ang only available square na lang for the king is yung b8 and then yung a8. So, paano nga ba natin mamatihin to? Bishop d6. And then after pumunta sa dulo, then we play bishop d5. And that is checkmate. Okay? So, before po tayo mag-start magmate ng 2 bishops, meron po muna tayong ilang mga principles na i-apply. Una, kinakailangan nyo munang alamin kung saan nyo dadalhin ang king ng kalaban. The answer is at the corner of the board. Maalin po sa apat na sulok na yan. Now, in deciding kung saan nyo dadalhin, kung saan po pinakamalapit yung king ng kalaban, doon nyo siya dadalhin. So, ako ang suggestion ko in this position, dalhin nyo siya dito sa A8 or sa H8. Ngayon, ang tsuri po niyan, kung dyan mo po siya dadalhin sa sulok na yan, kinakailangan, hindi po siya makakatawid papalayo, no? So, itong 5th rank, 4th rank, 3rd rank, and then 2nd rank, kailangan hindi marating ng king yan. Or else otherwise, mahihirapan ka magtulak papunta dyan sa A8 or sa H8. Same applies po kung dito mo dadalhin ang king ng kalaban, kinakailangan hindi siya makatawid papalayo ng board. Pangalawa, we connect the bishops at the center of the board. Kailangan po magkadikit yung bishop sa central squares. Alin po yung central squares? Ito pong apat na yan. E4, D4, D5, and then E5. Ano yung function? Para i-cut yung king. Para hindi siya makapagpaikot-ikot sa board. Yan. And then last po natin is yung king. Hindi po makakapag-cut ng sila lang dalawa yung 2 bishops, kaya kailangan tumulong ni king. So, ano po yung ikakat ni king? Yung square po na pupuntahan ni king ng kalaban. No? So, ganito po siya. Dahil sa A8 at sa H8 dadalhin ng kalaban, we wouldn't allow the king na makapunta sa 5th rank, no? At yung square na pupuntahan lang ni king is C5. So, paano po natin pipigilan ang itim na makapunta sa C5? So, we play bishop to D4. Okay, so kung mapapansin nyo, wala nang square on 5th rank. Ang only available square na lang is E6. Okay. Same idea po yan. Ang king ng kalaban is planning to go on F5 square. So, ipiprevent po natin yan by playing bishop to E4. So, kontrolado pa rin po natin ang 5th rank. Pero ang itim po is may square pa rin on the 6th rank. Pabalik-balik lang. Ngayon, how do we control that? No? Paano natin makokontrol yan dalawang square na yan nang hindi nakakalabas ang king sa 5th rank? So, hindi po natin pwedeng kontrolin yan by the bishop kasi lalabas yung king. Same goes po kung nandito yung king, magbe-bishop c5, makakalabas din po. Okay. So, paano po natin gagawin yon? Yun po yung function ng king natin. Akyat ang king, akyat, akyat, and then king to c5. Okay, nakuha na natin yung square na d6. Hindi po pwede ang bishop c5. Kagaya na sinabi ko kanina, merong king to e5. So, balik tayo, king c5, obligadong bumaba sa d7, or like say for example, king f7. Ang idea is para makabalik pa rin sa e6 ang idea yan, ano? So, ang gagawin lang natin dyan is just simply play bishop f5. Mas mapapabilis pong maparating sa dulo. So, hindi natin gagawin yan. We just keep the king at the center of the board. We play king d7. So, saan po pupunta yung king? Pinakamalayo is 6th rank. So, sa e6. Kontrolin po natin yung e6 na yan. We can play bishop d5. No? Pwede rin po ang bishop f5. Kaya lang po ang pinagkaiba nilang dalawa, mas maganda po ang bishop at the center kasi kaliwat kanan ang kanyang control. Okay. So, let's say for instance, mag king e7, then we connect the bishop again. After king d7, yan, hindi tayo makapag king c6, pero ang king na kalaban will go on e7. So, we cut it with bishop f6. We keep the king at the center, no? Ito yung i-analyze natin. Pero silipin muna natin ano ba mangyayari if black tries to go on c7. Mali po yan dahil malapit na siya sa corner. So, ang gagawin lang natin dyan, we just simply control the square na pupuntahan niya papalayo, which is king to b7. So, how do we get the square? Pwede pong bishop c6 lang. Ngayon, may magtatanong, bakit hindi na lang po mag-bishop e6? Ang problema lang with bishop e6, mabibitawan man yung b7 square, makakatakas po yung king. So, double function, bishop c6, kontrolado ang b7, kontrolado rin ang d7. So, pagbaba ng king,
king b6, king b8. Just a matter of technique na lang po ito. Bishop d7, king e8. Tempo muna with the bishop since bishop e5 will not be possible dahil ng tabla, no? Hindi makakalabas. So we just simply make a tempo, bishop e7, king to b8, and just right on time, bishop d6 and bishop to c6. So going back, king, bishop, kung yun po ay mag king c7. So king c8 will be the same, no? Ganun lang din, mas mabilis din po ito kasi nasa baba na. So we just keep the king at the center of the board, king e8. Saan po lalabas ang king? Of course, king to d7. So we just cut the square by playing bishop to e6. King f8 and then lapit po ang king. Ngayon, hindi po natin gagawin na kapag nag-king e8, dahil gusto mong dalhin dito, ito yung pinakamalapit. Ang ginawa mo, kinat mo ngayon yung king, inoblige mo siya na pumunta sa f8, and then suddenly, nag-king d7 ka, boom, stalemate po yan. No? So, yan po yung iiwasan natin with two bishops. Masyadong na-suffocate yung king. Now, how do we win this game? Ako, I suggest na dito mo nadalhin yung king. How? Utay-utay po nating itutulak yung king sa e8, pero paano natin gagawin? Of course, ang pinakamalayong square na pwedeng puntahan ni king from this square is the f8 square. So we just control it with the bishop. Bishop g7. After king to d8, same idea, bishop to f7. Kunin natin yung e8 square. No? After king to c8, marahil may magsasabi po sa inyo to play bishop to f6, no? Kaya lang ang problema with bishop to f6, aalis po yung king sa 7th rank. Kaya ang goal po natin is to keep the king at the back rank. So, para hindi makaalis yung king sa b7, may suggestion to play bishop d5, no? Kaya lang, the problem with bishop d5, babalik po sa king d8. After bishop f6, pupunta na po sa king e8 ang king ng kalaban. Mawawalan po ng function yung bishop. So, therefore, the correct move here is king to c6. Ayan, para may function pa rin yung bishop sa e8. And then at the same time, kontrolado po yung square na lalabasan ng king on the 7th rank. Now, like say for instance, mag king d6, subukan ng king na lumabas sa e7. We just simply play bishop f6, king to c8, bishop e6, king b8, king to b6. Okay. So, ganun po ulit ang idea, no? King to b6 after king a8. Tempo muna with the bishop. Bishop e7. No? After king b8, check, and then checkmate.